Maraming salamat, kapatid na Roel. Katulad po ng aking nabanggit, last week, ang ating pinaka-tema, napakahalaga po yan. Ano po? Predestination. Niliwanagin po natin ito. Delikado pong doktrina po ito. Ano ba? Maraming mapapahamak. Kaya yung mayroong mga maglista po kayo. Predestination. Ang kahulugan po nito, itinalaga, nagtalaga na ang Diyos. Simula pa sa sinapupunan, kung sino'y maliligtas at kung sino'y mapapahamak. Appointed, itinakda, hinirang, pinili. Doktrina po yan ng Calvinism. Kaya kung hindi ka masyadong mahina ka pa, matatangay ka sa katuruan pong ito. Ano po? Okay. Tanong ko ito, no, nakaraan dito. Hindi lang natin kasi naghiminto na tayo. Request, tama na. Ano po? Katanungan po yan. Tanong sa akin, hindi ko alam kung kanino galing yon. Yung katagang tulip. T-U-L-I-P. Tulip. Doktrina po yan ng Calvinism. Tulip. Ano po? Ang ibig sabihin niyan, total depravity. Depravity. Ano po? Ang ibig sabihin po niyan, nang magkasala ang tao, lahat tayo patay. Pag sinabing patay, wala ka ng kakayahan para sa sarili mo. Wala ka ng kakayahan lumapit sa Diyos. No? Yun po ang ibig sabihin doon. No? Para kang inalimbawa nila doon sa isang nalaglag sa dagat, nalunod, pumunta sa buturan o kalaliman ng dagat hanggang sa malunod ka at mamatay. Tuntunan ka man ng tubig, ng lubid, hindi mo na pwedeng hawakan. Yun po. Ang ibig sabihin, wala na pong manggagaling mula sa atin, wala tayong magawa. Okay? Ang Diyos ang magbibigay ng pananampalataya sa iyo. Wala na, hindi ikaw. Yun po ang doon. Okay? Kaya hindi raw po tayo lumapit ang tao sa Diyos, wala nang kakayahan, wala nang pamamaraan. Ang tawag po diyan, total depravity. Ano po? Ikalawa, unconditional election. Itinuro na bago palikhain ng mundo, pumili na ang Diyos ng ilang tao upang maligtas. Yan po yung ayon sa Calvinism. Ang pagpili ito, ay hindi nababatay sa anumang gagawin po ng tao. Okay? Wala pong katuturan, hindi wala tayong magagawa. Diyos lang ang pwedeng magpili sa atin kung sino maliligtas. Hindi pa tayo nagsisimula. Hindi pa tayo nagsisimula. Kaya sinabi ko sa inyo, gagamitin natin ang panahon hanggang mamaya. Pangatlo, number L. T-U-L, tulip. Limited atonement. Limitado yung ginawang pagliligtas ni Kristo. Ang ibig ko sabihin dyan. Namatay siya upang tiyaking ang maliligtas yung mga pinili ng Diyos. Imagine, nagdalawa na. May pinili na yung Diyos. Hindi pa rin pala sapat. Kinakailan pa rin magkatawang tao ang anak ng Diyos para mamatay. See? Doble na.
limited atonement. At yung kamatayan ito, hindi para sa lahat ng tao. See? Nawala na yung John 3:16. Imagine nyo? Yung pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan. Buo. Na binigay ang kanyang bugtong na anak upang ang sinoman, yun na, pumasok na ang sinoman mula sa iyo. Ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapapahamak. Hindi yan galing sa Diyos. Sa iyo, meron ka pang kakayahan na gawin ang bahagi ng pagpili sa iyo. Binigyan tayo ng kalayaan to choose. See? Sapul pa sa primero. Kaya nga dyan nahulog si Adan at si Eva. Hindi siya pinakialaman ng Diyos. Yun lang hindi pinakialaman ng Diyos. Yung binigay sa ating kalayaan na pumili. Sa panahon ng ating tinatawag na pagbagsak sa kasalanan, andyan pa rin. Yung kakayahan mo na piliin, yung pananampalataya, dito ka, makita nyo ang ating responsive reading. Ang pananampalataya mula sa iyong pakikinig. Pakikinig sa salita ng Diyos. Yun ang bahagi ng pag-asa ng tao. Okay? Pang-apat, tulip, letter I, irresistible grace. Ano po yan? Kapag tinuka ka ng Diyos, dumating ang panahon na itutuka ka ng Diyos, hindi mo pwedeng tanggihan yon. See? Hanggang sa huli, tataglayin mo yung pagkapili sa iyo ng Diyos. See? Hindi ko lang alam kung anong ano dyan. Kung mamuhay ka sa kasalanan, okay lang, basta pinili ka ng Diyos. See? Pinili ka, mapanghawakan mo, kahit na ayaw mo, mamumuhay ka sa bahagi ng pinili ng Diyos, magaganap sa buhay mo. Yan. Pang-apat. 1, 2, 3, 4. Perseverance of the saints. Itinuturo na mga tunay na pinili at iniligtas ng Diyos mananatili sa pananampalataya hanggang sa katapusan na po. At hindi kailanman tuluyang mawawala ang kaligtasan. Okay? Yan po, ang tulip. Tatalakayin po natin yan sa susunod na linggo. Na po? Now, ang ating tema, pinakatema po natin, predestined. Predestined. Pinili ka na. Kaya lang pagpili nila para ka maligtas. Pero pag-aralan natin yung bahagi ng katagang pagpili. Maraming pinili na mayroong hindi ligtas. See? Okay. Unang-una, makita natin na ang Israel, chosen country. Yung lahi ng mga Hudyo, chosen people. Sa Genesis chapter 3, verse 9 pa lang, sinutusan si Moises. Sabi kay Moises, pumunta ka sa Egypt at iligtas mo ang aking bayan. Exodus chapter 4, verse 22, ito yung aking bayang panganay na itinuturing. Exodus chapter 20, nandyan ang tinatawag na bahagi sa kanila pinagkaloob, yung bahagi ng kautusan. See? Deuteronomy chapter 5, ganun din. Sa kanila binahagi, pinagkatiwala ang kautusan. Hebrew chapter 7, verse 11, ang sabi diyan, sa Israel, ibinigay ang kautusan para sila maging ganap. Perfect. Pero ang sabi ng Biblia, walang nakapapaging ganap ang kautusan. Wala. Kaya lahat sila pahamak. Pag binuksan nyo sa chapter 11 ng Hebrew, makikita nyo dyan, naka-line up dyan. Si Abel, naging karapat-dapat sa Diyos dahil sa kanyang pinakamainam na handog. Sa Diyos, pinakamainam. Pag sinabi mo pinakain, perfect. Doon lang siya naging kalugod-lugod. Hindi niya pinili si Abel, kundi nagkaroon siya ng damdam kay Abel dahil sa bahagi ng first move ni Abel.
para sa Diyos. Kasi, kalugod-lugod. Tapos, anong sabi ng Diyos kay Cain? Kung naghandog ka ng mabuti, dapat magsaya ka. Ay hindi, nainggit siya, pinatay niya yung kanyang kapatid. Pero ang tanong pa rin sa kanya, asa na ang iyong kapatid? Si Cain, asa na si Abel? Sumagot siya, am I the keeper of my brother? Ako ba ang tagapagtago ng aking mga kapatid, ng aking kapatid? See? Andun ka agad, hindi siya pinili, nandun yung bahagi sa kanyang kalooban. Yung inggit galing sa kanya, hindi galing sa Diyos. Kaya makita mo, huwag nating na idaanan lahat na ikaw pinili ka. See? Kaya ka nandito. Yung natin, nagsisimula sa yung pakikinig, yung pananampalataya. Okay? Andyan, sino pa? Si Enoch. Dahil sa kanyang pananampalataya, hindi nakaranas ng kamatayan. See? Mula sa kanya yun. Si Noah. Dahil sa kanyang pananampalataya, sinunod niya ang pinag-uutos ng Diyos. Gumawa siya ng napakalaking arko. Sino pa? Si Abraham. Dahil sa kanyang pananampalataya, sinunod niya. Nung sabihin sa kanya ng Diyos, umalis ka rito sa lugar ng Haran, lumipat ka sa Kanaan. See? Dahil sa kanyang pananampalataya, nung hingi ng Diyos, yung bahagi ng kaysa-isang anak, para ihandog sa Diyos. Ang sabi ng talata ng Biblia, nandyan po yan. Na po? Ibinigay ni Abraham ng buong puso para ihandog ang kanyang anak sa Diyos. See? Mula sa kanya. Hindi pinili ng Diyos at tinakda na gawin ni Abraham yun. Kaysa tinawag na ama ng pananampalataya. Yan po. See? Now, sabi ko nga, kung ang pananampalataya ay tinatanim ng Diyos sa bawat isa, kung sinong pipiliin niyang maliligtas, no? Nakakalungkot. Kakalungkot. Di ba? Pag tinignan nyo sa Santiago, kabanatang 2:19, wala pa yan kapatid, wala pa tayong mga dyan. 2:19, nagkamali ang Diyos. Ang laking pagkakamali. Dahil kung sa kanya magmumula ang pagtatanim ng pananampalataya sa bawat maliligtas, nagkamali siya. Pag tinignan nyo yan, ang mga demonyo rin. Naniniwala, nananampalataya na isa ang Diyos. Nananampalataya sila, nanginginig pa. Ay, meron pa rin mga demonyo. Kung ang sa Diyos lahat, nagmumula yung pananampalataya na, sa'yo, makita niyo yung unang, eto na, predestined, itinalaga, pinili. Unang-unang, gamitin natin si Juan Bautista. Juan Bautista, alam niyo, ayaw nga maniwala yung kanyang ama na siya ay panganganak pa, magkakaroon ng manganak yung kanyang asawa. Dahil matanda na, menopause, baog. Paano siya maniniwala? Kaya nga hindi siya makapagsalita, pinipi siya. Dahil hindi siya nanampalataya. Saka siya nakapagsalita nung makita may luwal na talaga si Juan Bautista. Ano ang mensahe ni Juan Bautista? Pinili siya mayroong layunin ng Diyos sa kanyang buhay. May purpose. Kaya dito makikita natin, pumipili ang Diyos, may layunin sa buhay ng kanyang mga pinili. Ito si Juan, ang layunin. Kaya para ihanda ang daan ng Panginoon. Siyang sumisigaw doon sa Isaiah chapter 40, verse 3 to 4. Ito ang tinig na sumisigaw sa ilang na nagsasabi, handa nyo, tuwirin ninyo ang daan ng Panginoon. See? Tambakan yung mga luba sapagkat darating ang pag-ari ng Diyos
nakasama ang paghahatol. Okay? The judgment. Mangagsisi kayo. Yung pagsisisi magmumula sa atin. Hindi yan itatanim ng Diyos. Sa atin magmumula. Para tingnan ang ating mga sarili. Yun ang kanyang unang mensahe. Unang step sa bahagi ng kaligtasan. Pagsisisi. Okay. Now, kaya may mga katuruan po, nasa sinapupunan ka pa lang, itinakda ka na maging maligtas. Ganyan po. Di ba nakakarinig tayo niyan? Na, yan, yung binubuntis mo ngayon, darating araw magiging hari, darating araw magiging presidente. Di ba? Yung kaagad, mga ganon. Di ba? Kaya, mga katuruang pagdating ng kaligtasang pangkaluluwa, pumipili ang Diyos o pinili na ng Diyos kung sino-sino ang mga maliligtas at kung sino-sino ang mga mapapahamak. Alam po natin yan. Wala pong may tatago sa Diyos. Pag binasa niyo yung Psalms 139, nandiyan ang omnipresence, omniscience, lahat-lahat nandiyan yung kapangyarihan ng Diyos. Alam ng Diyos kung sino-sino maliligtas. Alam niya, at alam din niya kung sino-sino mapapahamak. Pero hindi niya pinipili kung sino-sino ang maliligtas at kung sino-sino ang mapapahamak. Pues hindi na tayo, Hindi ba? Ang sabi ng Biblia, ang sino man sa kanya sumampalataya ay hindi magmumula yun sa iyo. Mapapahamak. Kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kasi? Reverse na katuruan. Kaya kapag wala kang masyadong alam sa mga talata, wala kang masyadong tangay ka. Tangay ka talaga. Wala pong pinipili ang Diyos kung sino-sino maliligtas at kung sino-sino mga mapapahamak. Now, pag-aralan po natin ngayon, predestined. Ano ang kahulugan? Okay, nasabi ko na yon. Unahin natin, predestined, ang Panginoong Jesucristo. Ano ang purpose? Yan. Bawat bahagi, nakita natin, mayroon pong layunin ng Diyos. See? Ang purpose ngayon ng pagpili ito, tinakda ang ating Panginoong Jesucristo, wala pa ang lahat ng bagay. 1 Peter chapter 1 verse 20. Itinalaga na siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig at alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw na ito. See? Tinakda na siya ng ating Panginoong Jesucristo. Antimano, gumawa po ang Diyos. Anong layunin? Alam ng Diyos na babagsak ang tao sa kasalanan. Alam ng Diyos na babagsak si Eva at si Adam sa kasalanan. At timano, gumawa ng panapo, pansalo ang Diyos para hindi tuluyang bumagsak at mapahamak ang tao. Genesis chapter 3 verse 15. Kayo ng babae aking pag-aawayin, binhimo't binhi niya ay lagi kong paglalabanin, ang binhi niya ang dudurog sa iyong ulo, at ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. Unawain po natin yan. Binhi ng babae. Na po, wala pong halong similya ng lalaki mula sa isang babae. Binhi ng babae. Yan po'y magmula sa bansang Israel. Okay? Now, binhi ng babae, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Binhi ng kasamaan, walang iba kundi ang diablo. Okay? Siya ang dudurog ng iyong ulo. Andiyan po yung supreme power. Pag sinabing ulo, andiyan yung pinakamataas. Ang ulo ang pinakamataas ng aking katawan. See?
Siya ang ulo ng kumpanya. Kukuha ninyo. Si PBBM ang ulo ng Pilipinas, ng bansang Pilipinas. Yan. Ang diablo ang ulo ng kasamaan. Pero si Kristo ang dudurog ng kapangyarihan, supreme power ng diablo. Pero ang diablo rin ang, anong tawag doon? Ang sakong niya ay ikaw ang tutuklaw. Pagkapako sa krus. Ang ibig sabihin po diyan. Makikita po natin yan sa mga huling pag-aaral po natin. Ano po? Yan po yung layunin ng ating Panginoon Kristo. Okay? Ito po yung bahagi na makita natin, yung first proclamation, ano po, ng gospel na nakasentro sa ating Panginoong Kristo. Okay? Unang pagpapahayag ng ebanghelyo patungkol sa ating Panginoong Kristo. Diyan po yan. Binhimo't binhi niya, lagi kong paglalabanin. Ano po yan? Pag makikita po natin yan sa Luke, ano po? Chapter 1, verse 34-35. Paano pong mangyayari ito? Gayong ako isang birhen. Tanong ni Maria doon sa anghel na nagsabi sa kanya, mapalad ka kasi maglilihi ka. Paano mangyayari ito gayong ako isang birhen? Hindi ako nakaranas makipagsiping sa lalaki. Ano sagot ng verse 35? Sumagot ang anghel, sa sayo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taas ng Diyos dahil dito isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Binhi! Yan po yung sinasabi doon sa Genesis chapter 3 verse 15. See? Nakatakda na po ang tagapagligtas sa bahagi ng pagbagsak ng tao sa kasalanan. Ano po? Now, then, siya, sabi diyan, ang dudurog ng iyong ulo, ikaw naman ang tutuklaw ng kanyang sakong. Ephesians chapter 2, verse 6 hanggang 8. Andyan po. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitan manatiling kapantay ng Diyos. Okay? Sa halip ko sa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ito man ay kamatayan sa nakakahiyang kamatayan sa cross. Okay? Yan po. Yan po yung katugunan po doon. So, pagpapako sa krus. Yung talata pong ito, hindi tumutukoy sa bahagi ng physical na kanyuan ng ating Panginoon Kristo, kundi sa bahagi ng kanyang divine essence, yung buod ng kanyang pagkikipantay sa Diyos. Diyan siya nagmula. Yun po magiging tagapagligtas. Kakatawang tao. Para kunin ang bahagi ng ating mga kalagayan, hindi doon sa pagpili para sa kaligtasan mo. Ang laki po ng pagkakaiba ng doktrina. Now, buod ng pagiging kapantay ng Diyos, pumasok sa laman at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa cross. Colosas 2:15. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, nilipig niya ang mga pinuno at kapangyarihan ng sanglibutan. Ang mga ito ay parang mga bihag na kanyang ipinarada sa madla bilang katunayan
ng kanyang pagtatagumpay. Lahat ng kapangyarihan, maging ng kadiliman. Na po? Yan po. Yan po yung layunin ng kanyang predestined. Na po? Yan po. Kaya gana po yung kanyang pagtatagumpay. Andyan yung John chapter 11, verse 25 to 26. Ano po? Yan. I am. Ako. Ang sabi diyan, ang muling pagkabuhay at ang buhay at ang sinumang piliin ko. Yun ba? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sinumang sumampalataya sa akin. Okay? Hindi doon sa pagpili. Sumampalataya sa akin. Sabi diyan, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Okay? Pananampalataya, magmumula yan po sa atin. Ha? Sa atin mismo. Mayroon kang magagawa. Hindi doon sa katuruan na wala kang magawa. Antay mo na lang taniman ka. Ito, hindi ko tataniman ito. Hindi ko taniman ng pananampalataya. Ikaw, yan, pipiliin na lang. Ganun ba ang ating Diyos? Pwede? Kakalungkot. Pag ganito ang sistema. Ha? Kamali si ano? Nagkamali si Pablo. Ang sagot, ang tanong ng gwardiya sa bilangguan, ano ang gagawin ko para maligtas? Abay, makiramdam ka. Para malaman mo kung pinili ka. Alin lang sa dalawa yan? Para maramdam mo kung pinili ka o hindi. Pasensya ka kung hindi ka pinili. See? Ganun ba ang kaligtasan? Ito po yung katuruan diyan. Calvinism. Pinipili ng Diyos sa pulpa, sa tiyan, sinapupunan. Pinili na kung sinong maliligtas. Kalungkot. Ang sagot ni Pablo, manampalataya ka sa Panginoon at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. See? Kita nyo? Nung sabi ng centurion na Romano, ang sabi niya sa Panginoon, Panginoon, may sakit yung alipin ko. Ha? Ang sabi ng Panginoon, tara na. Panginoon, huwag. Hindi ako karapat-dapat na puntaan mo sa bahay ko. Okay? Sabihin mo lang ngayon, gagaling ang alipin ko. Anong sagot ng Panginoon? Hindi ako nakakita sa buong Israel ng pananampalatayang katulad nito. Galing ba yun sa Diyos? Okay? Galing doon sa tao. Kung kaya nababanggit niya yung bahagi, kahit na hindi ka pumunta, gagaling ang alipin ko dahil doon sa pananampalataya niya. Okay? Nakita niyo yung butasin yung bubong? Di ba? Nandun ang Panginoon, punong-puno yung bahay, punong-puno, walang madaanan. Binutas yung bubong. Tapos inihugos yung isang pasyente. Okay? Nung nandun na sa harap ng Panginoon, ang sabi ng talata, Lucas chapter 5 verse 20, at nang makita ng Panginoon ang kanyang pananampalataya, sinabi niya, kaibigan, pinatatawad na ang iyong mga kasalanan. Ano? Danger. Nakakalungkot. Sabi ko nga, na nasa katotohanan ka tapos panghawakan yung mali. Sa atin magmamula ang pananampalataya. Ano po? Now, ang sabi niya Matthew, tama. Matthew chapter 3, verse 13 to 15. Yan po yung pagka-predestined.
ng ating Panginoon Kristo para maging tagapagligtas. Isa-isahin po natin lahat yan. Dumating si Jesus sa ilog ng Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. See? Ngunit tinangka ni Juan, napigilan siya at sinabi, ako po ang dapat magpabautismo sa inyo. Bakit kayo ang nagpapabautismo sa akin? Sabi niya sa Panginoon. No? Subalit sumagot si Jesus, hayaan mong ito ang mangyari ngayon sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad yung kanyang predestination, matupad yung bahagi ng kanyang pagkakatawang tao at kamatayan sa krus. Matupad ang kalooban ng Ama para sa kanya kasi itinalaga na siya sa pulpa, wala pa ang lahat ng bagay. Dahil alam ng Diyos na babagsak ang tao sa kasalanan. Mayroong magagawa ang tao sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa ating Panginoon Kristo. Huwag kang magantay na ikaw magkakaroon ng pananampalataya na ituturo ka, selected ka, appointed ka. Hindi. Magmumula sa iyo. Mga minamahal, gusto ko ma-share po natin dito mga ito. Nakapasok na po ito sa katuruan natin ngayon. Na mismo yung kinikilala natin. Imagine. Nakakalungkot. Tagal ko na naging pastor dyan. Ang daming pumasok na maling turo. Sinalungat ko lahat. Tapos ito ngayon, yung mga katuruan ngayon. Grabe. Anong sabi ng Hebrew chapter 10, verse 5 to 7? Dahil diyan, nang si Kristo'y naparito sa daigdig, sinabi niya sa Diyos, ang mga pang-alay, pati mga handog, at ang mga hayop na handog na susunugin, hindi mo na ibig sa dampahan na dalhin. See? Hindi mo na kinalulugdan ang mga handog na sinusunog at ang mga handog upang pawiin ang kasalanan. Kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging handog. Hinanda ang katawan ng ating Panginoon Kristo. Tuloy. Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. To fulfill the scripture, kung ano ang isinulat sa kanya na nakinarang maganap, yung pagtubos sa kasalanan ng pangkalahatan. Doon sa mga sasampalataya. See? Yan po. Predestined ang ating Panginoon Kristo. To fulfill, ang sabi diyan, the scripture. Luke chapter 19, verse 10. Yan. Pagbalik ng mga apostol, sinalaysay nila kay Jesus ang lahat ng kanilang ginawa. Pagkatapos umalis si Jesus kasama mga alagad, papunta ng, ito ba? I come. Ang sabi doon, tama ba to? 1910? Aha. I come that you might, no, hindi yun. Ang sabi doon, I come to seek and to save. Narinig niyo yan? Kamali ako sa talata. Naparito ako upang hanapin at iligtas ang mga ito. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Ito po yung kanyang designation. See? Para hanapin at iligtas ang mga nawawala. Bakit pa siya magkakatawang tao? See? Kung mayroon na palang pipiliin ng Diyos, nagluluko na lang. See? Isipin mo, bakit pa sasabihin ng Panginoon, go ye and preach the gospel. See?
Magsimula sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Bakit ka pa mangangaral? Papagurin mo lang ang sarili mo. Lulukuhin mo lang ang sarili mo. Ito pala may mga pinili na ang Diyos. Kita nyo? See? Hello? Ikalawang predestined. Ikalawa, pagtatalaga, si Maria na ina ni Jesus. Okay? Ina sa laman. Ina sa laman, ha? Hindi ina ng Diyos. Dahil ang Diyos bago nagsalaman, Diyos na siya. Wala pa si Maria. Hindi pa nagagawa ang mundo. Hindi pa nagagawa ang tao. Okay? Sa Isaiah chapter 7 verse 14, andyan na yan. Isinulat na ni Propeta Isaiah patungkol sa isang babaeng berhem na manganganak. Si predestined, si Maria. Iba-iba yung tinatawag na predestined. Hindi lang doon sa kaligtasan. Okay? Kaya para matupad nga, sabi doon, ikaw at pag-aawayin ko lagi. See? Binhi mo. Doon pa nakalagay na siya. Maria ang ina ni Jesus sa laman. Isaiah chapter 7 verse 14. Dahil dito si Yahweh mismo ang magbibigay sa inyo ng palatandaan, magliliyang isang dalaga at magsisilang ng isang sanggol na lalaki at tatawagin sa pangalang Immanuel. Dalawang kataga po yan. Imano, sumasa atin. El, ang Diyos. See? Kaya nga si Beth Bilarde, sinasabi niya, El Shaddai, Diyos na makapangyarihan. Okay? 600 years mahigit, naganap sa bagong tipan. Matthew chapter 1 verse 23. See? Andyan yan. Mapalad si Maria dahil sa dinami-dami ng babae sa buong mundo. Okay. Sa marami nakaraang mga henerasyon, simulang mauso ang tao hanggang sa kasalukuyan sa panahon ni Kristo. Siya ang pinili na sa kanya magkakatawang tao ang ating Panginoon Kristo. Mapalad siya. Pero hindi nangangahulugan sa kanyang pagiging mapalad. Ligtas na siya. Hindi. Okay? Hindi ligtas si Maria. Now, tingnan po natin Luke chapter 1 verse 46 to 47. Yan po yung tugon ni Maria. Nung sabihin sa kanya ng anghel na maglilihi ka, manganganak ka ng isang lalaki. Tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Ito po yung tugon niya. Ano po? At sinabi ni Maria, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. Tagapagligtas. Kailangan niya ng kaligtasan kasi kasama siya sa Roma 3:10. Lahat, walang matuwid, wala kahit isa. Wala. See? Kailangan niya ng kaligtasan. Nagpupuri siya. Pag sumunod ka dyan, at ang aking espiritu ay nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas, meron pa bang karugtong? Wala na. Ang karugtong niyan, dahil nilingap niya ang kanyang abang alipin. Hindi nanay ng Diyos, abang alipin. Okay? Hindi natin yung mga katotohanan, mga kapatid. Ano po? Lahat ng yan.
Predestined ang ating Panginoon Kristo para maging tagapagligtas. Predestined si Maria para dalhin ang kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang sinapupunan. Okay? Ikatlong predestination. Ngayon nyo, binabanggit lang dito yung mga piniling maligtas ng Calvinism. Ito mga pinipili. John chapter 17 verse 12. Habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Panalangin ito ng Panginoon Kristo sa kanyang Ama. Ang tinutukoy niya dito, yung kanyang mga alagad. Kapangyarihan ng iyong pangalan, ang pangalang ibinigay mo sa akin, pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. To fulfill the scripture. Okay? Si Maria ginamit para makarating sa sanglibutan ang anak ng Diyos mula sa Espiritu na pumasok sa laman. Si Juan Bautista ginamit, pinili ng Diyos para ihanda ang daanan ng ating Panginoon Kristo na sumisigaw, magsipagsisi kayo sa inyong mga kasalanan. Hindi yan sinabi ni Juan Bautista, magsipaghanda kayo kasi mamimili ang Diyos kung sinong maliligtas. No. Si Judas, predestined para makarating ang ating Panginoon Kristo doon sa cross. May pako yung kanyang sakong. See? Yun po. Ano pa? Okay. John chapter 13, verse 21, pagkasabi nito, si Jesus ay labis na nabagabag at nagpahayag sa kanila, tandaan ninyo, ipagkakanulo ako ng isa sa inyo. See? Nakatalaga na yon. Hindi pa yan alam ni Judas. Hindi pa niya alam na siya ang magkakanulo. See? Pero nakatalaga na siya. Huh? Now, sa verse 26 to 27, siya ang taong aabutan ko ng tinapay na aking isinawsaw. Sagot ni Jesus. Nagsawsaw nga siya tinapay at binigay yon kay Judas na anak ni Simon Iscariote. Okay? Nang matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok sa kanya si Satanas. Pansinin po ninyo, nung matanggap ni Judas ang tinapay, pumasok yung bahagi ng predestined na yung diablo ang siyang magpapako sa sakong ni Kristo. Nakikita ninyo yung ating unang talata? Okay? Yan po, sa Genesis chapter 3 verse 15, ng sakong, ikaw ang tutuklaw ng kanyang sakong. Pumasok si Satanas. Doon pa lang. Panahon na yon, nalaman niya na siya ang magkakanulo. See? Nung pumasok sa kanya, si Satanas. Predestined. Ito talaga, pinili si Judas. Pero hindi siya ligtas. You see? Alam ng Diyos na magsisisi si Judas. Alam niya. At alam din ng Diyos na magpapakamatay si Judas. Okay? Alam niya yon. Meron siyang kamalayan. Okay? Pero hindi ligtas si Judas. Ano po? Nabi dyan. Ano pa mga talata? John chapter, verse 30.
Pagkatanggap ni Judas ng tinapay, kaagad siyang umalis. Gabi na noon. Saka lang niya sinagawa. See? Yung mga bahagi ng itinakda sa kanya. Nagbulong-bulungan yung mga alagad. Sabi niya kay Juan, si Juan na minamahal, si Juan na malambing sa ating Panginoon Kristo. Tanungin mo nga kung sino yung tinutukoy na yan na isa sa atin. Okay? Yan po. May pinipili ang Diyos. Una, dahil meron siyang layunin, meron siyang purpose. Yan po. John chapter 6, verse 70 to 71. Sumagot si Jesus, hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12 at ang isa sa inyo ay diablo? See? Nakatakda na yun. Isa diablo. Matthew chapter 27, verse 3 to 5. Nang malaman ng taksil na si Judas na si Jesus ay nahatulang mamatay, nagsisi siya. See? At isinauli sa mga punong pari ang mga pinuno ng bayan ang 30 pirasong pilak. Pero hindi na yan tinanggap. Kaya nga ginawa niya, sinabog niya sa templo, yung 30 pirasong pilak. Walang kulang yan. Sinabog niya sa templo. Pagkatapos sa siya lumabas, ginawa niya yung pagpapakamatay. Yan. Hindi yung tinakda ng Diyos. Alam ng Diyos na gagawin ni Judas. Alam na niya. Kaya sabi ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, Mark chapter 14, verse 21. Papanaw ang anak ng tao ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Subalit kahabag-habag ang tao magkakanulos sa kanya. Mabuti pa sa taong yon ay hindi na siya ipinanganak. See? Alam ng Diyos na itong magaganap kay Judas. See? Mas mabuti pa hindi na siya ipinanganak. Nakakalungkot. Sakripisyo si Judas. Pero bakit hindi siya pinigilan ng Diyos? Judas, mali yan. Tama na, nagsisi ka na. Tama na yan. Bakit hindi siya pinigilan ng Diyos? Ha? Hindi ba niyo nakikita? Na binigyan tayo ng free will? Ha? Yung ating kalayaan na pumili to choose. See? Tayo po ang pipili. Kung sasampalataya ka sa Kanya o hindi. Tayo. Sa atin ang kapangyarihan. Hindi yan pipili ng Diyos. Ikaw maliligtas, ikaw papapahamak, ikaw maliligtas, ikaw no. Mali. Yan ang Calvinism. Since dito pa lang, pinili ka na. Kawawa yung matatangay nito, mga turo nito. Yeah. Yung makita natin, maging si Eva doon. Huh? Andun si Eva, tinitignan niya yung mga bunga. Okay? Halos lagi siya nandun. Tila ang bungang ito, masarap kainin. Eh? Maganda sa paningin, tila magpapapantas sa tao. See? Nandun na. Yung last of the flesh. Pero bakit hindi siya pinigilan ng Diyos? Iba, sinabi ko nang mamamatay ka. Huwag! Eh? Gumawa pa rin si Eva. Hindi pa siya nasiyahan, binigyan pa niya yung kanyang asawa. Pareho sila. See? Free will. Binigay sa atin. Nasa iyong manampalataya. Huwag kang magantay na piliin ka. Mapapahamak ka. Meron tayong kalayaan. No, predestination. Sinunod niya predestination, pero hindi siya ligtas. Nakita nyo, hindi lahat predestination ligtas, pinili ng Diyos.
Mayroon siyang layunin kung bakit siya pumipili. Pang-apat na predestination. Disciples. Mula sila sa sanglibutan. Okay? 12 disciples. Pero makita natin, sa bagay ng kanilang mga buhay, bagamat nakatuka sila, nakapredestined sila, pero yung paglilinis ng Diyos sa panahon ng sila'y tinawag. Doon, yung paglilinis ng Diyos. 1 Corinthians chapter 15, verse 3. Ang sabi ng talata, sabi niya sa kanya mga alagad, malinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. See? Mula sa Panginoon. Yung salitang kanyang sinabi, sinampalatayanan nitong kanyang mga alagad na kanyang hinahanda para sa isang gawain na magsihayo. Ito yung purpose kung bakit niya tinawag. Sapagkat ibinigay ko sa inyo, una sa lahat. No. John chapter 15. John chapter 15. Pasensya na kapatid. Kayo malinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sinalita. See? Sa panahon ng ministeryo ng Panginoon. Sa panahon na tinawag niya ito, isa-isa. Una niya tinawag niya yung 4. See? Kaya makita mo yung kalooban ng Ama, nandun kagad. Sa chapter 17 na pananalangin, Ama, yung binigay mo sa akin, iniingatan ko sila. Ito yung mga alagad. See? Gagamitin niya ito sa paghayo. Yun, ang purpose ng Diyos. Okay. Pero ang paglilinis, paghahanda sa panahon na sila ay tumugon sa ating Panginoon sa Kristo. Okay. Nandun lahat ang bahagi. Kaya nga, unang-unang miracle na ginawa ng Panginoon, kasalan sa Kana, yung tubig na naging alak, di po ba? Ginawa niya ito hindi dahil sa kakulangan ng alak ng mga handaan. Hindi. Ginawa niya ito para manampalataya sa Kanya yung Kanyang mga alagad. See? Yun. Nung buhayin niya si Lazaro, isinagawa niya ito, sinasabi niya sa Ama, Ama, maraming salamat sapagkat dinirinig mo ako at lagi mo akong dinirinig. Yan ang sinabi ng ating Panginoon sa chapter 11 ng John. No? Papasalamat ako. Pero sa pagkakataon ito, sabi niya, dahil sa mga taong nakapaligid sa kanya, ito yung kanyang mga alagad. Okay? Dahil doon, sinangkapan niya yung kanyang mga alagad para sa isang natatanging gawain. Yan. Tingnan natin. John chapter 1, 17, verse 6 to 12. Mahaba-haba to. Okay. Yan. Ipinahayag ko na kung sino ka sa mga taong ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at ibinigay mo sila sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Okay? Alam na nila na ang lahat ng ibinigay mo sa akin ay mula sa iyo. Dahil ibinigay ko sa kanila ang mga salitang ibinibigay mo sa akin
at tinanggap nila, natitiyak nilang ako'y tunay na galing sa iyo at naniniwala silang ikaw nga ang nagsugo sa akin. Okay? Dinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutang ito ang dinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila'y sa iyo. Mula yan sa kalooban ng Ama. Ha? Predestined. Ang lahat ng nasa akin ay iyo at ang lahat ng sa iyo ay sa akin. At naluluhati ako sa pamamagitan nila. At ngayon, ako'y pupunta na sa iyo. Iniiwan ko na ang sanglibutan to, ngunit sila ay nasa sanglibutan pa. Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako ay isa, gayon din naman sila ay maging isa. Last verse, habang kasama nila ako, iniingatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin. Pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. See? 11 disciples na nilihis sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Isa ang Judas. Judas nga. Ayan. Kaya sa verse 6, ang sabi diyan, mula sa Ama, mula sa kalooban ng Ama. Okay? Yan. Kaya kung titingnan natin, maging sa Matthew chapter 4, verse 18 to 22, ano po, nandiyan po yan. Walang patumpik-tumpik. Nung tawagin sila ng Diyos, ng Panginoon. Ayan. Minsan, naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. Nakita niyang naghahagis ng lambat on the spot. Sa lawa ang dalawang mangingisda, magkapatid. Si Simon, na tinatawag ding Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mga mangingisda ng mga tao. Noon din, iniwan nila ang kanilang mga lambat, sumunod sila kay Jesus. See? Nagpatuloy siya ng paglalakad na nakita rin niya mga magkapatid na Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at nag-aayos ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Last verse, agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. See? Kung sa atin ito, gagawin ba natin? Sino ka? Baka mo niya scam yan. Hindi ba? Pero yung lahat ng bahagi na makita natin, yung kanilang kabuhayan, yung bahagi ng kanilang karapatan, ang bahagi ng kanilang responsibilidad, yung kanilang mga sambahayan, see? Itinaya nila lahat-lahat. On the spot, sumunod sila sa ating Panginoon sa Kristo. Okay? Bakit? Dahil predestined para humayo. See? Nakatalaga po ang mga ito para humayo. Mark chapter 10, verse 28. At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. See? Pati yung kanilang kamangmangan, yung kanilang kawalang alam, ipinailalim nila sa kalooban ng Diyos. Why? Mga tinawag. See? To preach the gospel, to share, to witness. Yan na nga. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo. 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 4. Mga kapatid, ngayon pinaalala ko sa inyo ang magandang balitang ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang magandang balitang inyong tinatanggap, naging saliga ng inyong pananampalataya. Okay? Pundasyon ng inyong pananampalataya. Naliligtas kayo sa pamagitan nito kung matatag ninyong pinanghawakan ang salitang pinangaral ko sa inyo. Maliban na lamang kung walang kabuluhan ang inyong pagsasampalataya. Okay? Sapagkat binigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. Okay? Ang nandito sa akin. Ito yung binibigay ko sa inyo.
tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinasabi ng kasulatan. See? Last verse, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinasabi sa kasulatan. See? Yan po. Andyan po nakahain yung mga bagay na kaliligtas. Na po? Hindi sa pagpili. Andyan po. Now. Ang sabi ni Apostol Pablo, mga Gawa, Kabanatang 26, talatang 28, 29. Sinabi na Agripa kay Pablo, sa palagay mo ba ay may hikayat mo akong maging Kristiyano sa loob ng maikling panahon? See? Pansinin ninyo kung paano ipahayag ang Ebanghelyo, nandun yung kapangyarihan ng kaligtasan. Sumagot si Pablo, maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo kundi ang lahat na nakakarinig sa loob ng bilangguang ito. Akin ngayon ay maging kagaya ko, maliban na lang sa mga tanikalang ito na nakatali sa akin, nakagapo sa akin. Okay? Andong. Ang bahagi. To believe. Yan po. Yan. Kaya nga tanong ng gwardiya, anong gagawin ko para maligtas? Maliwanag. Have faith. Manampalataya ka at maliligtas ka. Now, ang sentro ng paraan ng kaligtasan batay sa katotohanan ng Biblia. Dito na tayo. No? Lahat nagkasala at hindi aabot sa pamantayan kaluwalhatian ng Diyos. You are a sinner at ang palaman ng kasalanan, kamatayan. Okay? Romans chapter 5, verse 12, andyan po yan, pumasok sa pamagitan ng isang tao at ang kasalanan, kabuntot, ang kamatayan, lahat nakasala at lahat ay patay. Ano po? Sabi dyan. Pero, Roma 6:23, liwanagin po natin. Titingnan po ninyo, kung minsan nagiging pangkaraniwang talata na lang po ito. Roma 6:23, pumasok ang pambayad. Ano po? Sabi dyan, but the gift of God, regalo ng Diyos, is eternal life through Jesus Christ our Lord. Si Kristo ang kabayaran. Bakit si Kristo? Nasa Kanya ang buhay. Nasa Kanya ang buhay. Since primero pa lang, nasa Kanya ang buhay. John chapter 1, verse 4 to 5. Sa Kanya ang buhay. At ang buhay ay siyang liwanag. Hindi magapi ng kadiliman ang buhay. Sabi diyan, ang liwanag. No? Diyan po. Yung sabi diyan. John chapter 3, verse 16. Yan ang po. Okay, tingnan natin. John chapter 3, verse 16. Yan. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kahit binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Pansinin po niyo yung katagang sanglibutan. Ano po? Sangkatauhan. Kabilang yan, lahat ng karoon ng pagkakataong maging tao. Ano po? Kahit binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino man sumampalataya sa kanya, sino man. Yung katagang sino man. Bukas yan sa bawat isa. Wala pong pili dyan. Sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Next. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulan ng parusa ang sanglibutan,
kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Anong subject? Sanglibutan. Now, hindi hinatulan ng parusa ang sumasampalataya. Ito na yung nasa sanglibutan sa anak. Ngunit hinatulan na ang hindi sumampalataya. Hindi pinili ang hindi sumampalataya. Parurusahan. Sapagkat hindi siya sumampalataya sa isang anak ng Diyos. See? Verse 36, meron pa ba? Ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip manatili sa kanya ang puot ng Diyos. Ang daming katotohanan sa Biblia. Napo. Nabahagyan ako sa makita po natin. Ano pa? Kaya sabi ng Romans chapter 6, verse 23, pumasok ang pambayad. Yan po yung ating Panginoon Kristo. Ayan. Ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na Panginoon natin. Okay? Mga minamahal, hindi po yan hindi po yan limited. Kasi ang katuruan diyan sa kanila, limited. Nakatawang tao si Kristo at namatay para sa mga pinili ng Diyos para maging ganap ang kanilang kaligtasan. Yan po yung katuruan ko ron. Namatay siya para sa ilan lang. Hindi po. Lagi tinutukoy dito sanglibutan. Tayo po. Okay? Ang requirement, sabi diyan, ye must be born again. Yun ang requirement. Okay? Kung hindi mo akapin yan, wala. John 3:3, kinakailangan ikay may panganak na muli. Okay? Sa Espiritu. Dahil pinanganak ka sa laman. Sa verse 6, ang pinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa Espiritu ay Espiritu. See? 1 Corinthians chapter 15, verse 50, ang laman at dugo ay hindi magkakaroon ng karapatan sa langit. Diyan na po yan. Now, ito po yung talagang sentro na sa atin. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, pamilyar na pamilyar po yan sa atin. Sa biyaya tayo nangaligtas. See? Yung kamatayan ni Kristo sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Ano po? Sentro po yan. Huwag tayong magantay na bakit na piliin ka ng Diyos. Hindi. Panampalatayan mo siya. Ano po? Sa pamamagitan ng pananampalataya, ito'y regalo ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng pagpili. Wala kang anumang kontribusyon. Ano po? Napili kang magmalaki. Now, balik po natin sa teksto. Tingnan po natin, ha? Okay. Balik natin sa pinaka-teksto kanina. Ang teksto po natin ay Efeso 4:5. 11:12. Basahin natin ulit. Bago palikain ang sanglibutan ay pinili na niya tayo upang maging kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Okay? Alam na ng Diyos, primero pa. See? Alam na niya. Sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Alam na niya na ipanganganak ka. Alam na niya na tanggapin mo si Kristo. Alam na niya mananampalataya ka kay Kristo. Isa kay Kristo. At upang pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Pinili ka na sa pamamagitan ni Kristo.
Ito po, dalawang uri ng pagpili dyan. Okay, tingnan natin ha. Verse 11 to 12, tingnan natin. Kami ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging Kanya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Kalooban ng Diyos. Ha? Tandaan natin. Okay? Tuloy. Kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili Niya at hinirang upang parangalan ng Kanyang kalwalatian. Purpose. Yan po. Dalawa po yan. Una, pagpili yung kay Apostol Pablo. Verse 1. Balikan natin yung verse 1. Ephesians chapter 1, verse 1. Then, kaya mo. Ayan. Para sa mga hindi yan. Yung una pa. Sa atin na yan. Sa atin na yan. Yung una pa. Kay Apostol Pablo. Yung unang-una talaga ng verse. Yan. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Pansinin ninyo kalooban ng Diyos sa mga banal na nangasa Efeso at sa mga tapat kay Kristo Jesus. Okay, una ay ito. Si Pablo na apostol ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos. Isa yun, si Pablo. Kalooban niya ng Diyos. No? Sa pulpa, sa primero, na po, ang sabi diyan, para makuha po natin yung katotohanan, predestined si Apostol Pablo, na po, ang sabi diyan, appointed, na po, na makita po natin diyan, ayon sa kalooban ng Diyos. Galatia 1:15. Nainip na kayo? Si Pablo na apostol, okay? Galatia 1:15. Ay kapatid, wala dyan ano? Wala. Kung kaya mo, para makita natin. Galatians chapter 1. Mahalaga yan, verse na yan. Yung background ni Apostol Pablo, isa siyang persecutor. Tagapag-usig. No? Yan ang background niya. Pero nung tawagin siya ng Diyos sa daan ng Damasco, Acts chapter 9, pero dyan, tumutukoy na pinili na siya ng Diyos. Wala pa ang lahat ng bagay si Apostol Pablo. Galatians. Tayo mga Hudyo, sa katutubo, pansinin nyo. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya. Yan. Si Apostol Pablo, hindi lang lahat yan. Hindi lahat, hindi tayo. Yun ang sa Ephesians chapter 1, verse 1. Tinawag siya sa kalooban ng Diyos. Pansinin ninyo, dalawa yung tinawag yan. Pangalawa, tayo ang tinawag yan. Yung pangalawa, ayon sa ating pananampalataya. Siya, hindi pa siya pinanganganak, tinawag na siya. See? Sa paglilingkod. Siya ang pinakabunso sa lahat ng apostol. No? Pero siya ang pinakamaraming ginawa sa bahagi ng paglilingkod sa Panginoon. Ang dami niyang sinulat sa Biblia. Lahat ng mga nalalatang yan, karamihan siya ang sumulat. See? Kahit sa bilangguan, sumusulat siya. Nangangaral siya. Nagpipreach siya. Kasi binukod siya ng Diyos. Yun ang kanyang predestined. Pero yung predestined sa kanya, hindi mo pwedeng i-predestined sa atin. Magkaiba. Sana makuha natin ito. Hindi lahat yung kay predestined, kay Apostol Pablo, kay Judas, kay Maria, yun din ang sa atin. Yung sa atin doon, yung Ephesians chapter 1, verse 1b. Kaya mong kunin yun? Para sa mga hinirang ng Diyos. Hinirang din tayo. Pansinin nyo na nasa Efeso, mga nananampalatayaan sa Efeso,
at tapat na sumasampalataya kay Kristo Jesus. Kaya ang sulat sa kanila ni Apostol Pablo, ang sabi ni Apostol Pablo, sabi niya, kayo'y mga nangaligtas. Past tense, naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Yun ay mga taga-Efeso. No? Kasama na tayo diyan pagdating sa tinatawag na mananampalataya, na predestined. Yan. Kaya yung Ephesians chapter 1, verse 3, 4, 5, sa atin yan. Predestined tayo diyan. Okay? Kaya mong kunin, kapatid? Okay. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmumula sa langit dahil sa ating pakikipag-isa. Hindi ka pinili. Dahil sa iyong pakikipag-isa kay Kristo, pinagkalooban ka ngayon ng lahat ng pagpapalang espiritual, kaligtasan, lahat ng bahagi ng mga pangako ng Diyos nasa iyo. Predestined ka. Bakit? Ay nung tanggapin mo si Kristo. Sa Efeso 1:13. Kaya mong kunin? Okay? Sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin na nakarinig ng salita ng katotohanan na magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu Santo, no, bilang tatak ng pagkahirag sa inyo. Predestined ka na ngayon na magkaroon ka ng relasyon sa Panginoon. Nakukuha ba natin? Diyan tayo predestined. Na yung bahagi ng kaligtasan, tataglayin mo magpawalang hanggan. Predestined ka. Hindi ka pinili. Predestined ka dahil sa iyong pagkakaroon ng relasyon sa ating Panginoon Kristo. Subject ka sa lahat ng pangako, verse 14, ng ating Panginoon. Okay? Pati sa pagbabalik ng Panginoon, subject ka sa katotohanan. Mga minamahal, ang dami, mahaba pa yan. Kaya lang puputulin na natin. No? Makita na natin lahat yung ating katayuan. No? Hindi lahat, iisa lang. Na yung predestined na yan, pinili lang ng Diyos kung sino-sino maligtas. Marami siya pinili. Meron siyang layunin sa bawat bahagi ng kanyang pagpili. No? Pero tayo, hindi tayo pinili. Tinanggap natin ang pagliligtas, ang kamatayan ni Kristo. At ang kamatayan ni Kristo, hindi limited. Malawak yan sa lahat. Kaya man pinahirapan siya, Ama, patawarin mo po sila. Kasama na yung lahat-lahat. Lahat-lahat. Sapagkat hindi nila naunawa ng kanilang ginagawa. See? Lahat-lahat po yun. Hindi niya minensyon kung sino-sino lang. Napo. Yung pagpapatawad na yan sa lahat. Napo. Habang hindi natin naunawaan na yung ating ginagawa, kasalanan. Okay? Yan po yung assurance of salvation. No? Kaya ang problema nga, paano mo natitiyak na ikaw pinili? Paano mo ngayon natitiyak na ikaw pinili? Paano mo ngayon natitiyak na ikaw ligtas na? Ako natitiyak ko. Dahil tinanggap ko yung biyaya ng pagliligtas sa Panginoon Kristo. Sinampalatayanan ko, Panginoon. See? Yung sinasabi na po sa Pablo, pasiton, nakarating sa akin. See? Tapos ngayon, ipinapasa ko rin. Di ba nyo alam, bawat isa sa atin may pulpito? May pulpito kayo sa loob ng sambahayan nyo. May pulpito kayo sa trabaho nyo. May pulpito kayo sa eskwelahan. May pulpito kayo kahit saan. Pasiton. Yung katotohanan. Huwag po nating iasa na pipili ang Diyos na magtuturo kung sino maligtas. Mapapahamak ang marami. See? Sapagkat ang kaligtasan, number 1. Through faith in Jesus Christ. Tanging sa pananampalataya, maliligtas ang tao sa pamamagitan ng ating Panginoon Kristo. Yan ang kaligtasan. Purin po ang Panginoon. Marami pa po na dapat pero puputulin na natin. Nasaan ko na ito, maging bahagi na may share po natin yung katotohanan. Ano po? Kasi laganap na po ito ngayon.
tanong po ito sa akin dito. Hindi na natin, pinutol na lang. Ang tanong doon nakasulat. Ano ba yung tanong doon na nakasulat? Pakipaliwanag yung tulip. See? T-U-L-I-P. Kasi lahat yan may mga verses daw. Ang problema mga verses nila, mali-mali. See? Out of context. Kakalungkot ito mga kapatid na to. Sabi ko ngayon, kakalungkot talaga. Ayun. Pagprin na lang natin sila. Marami na pong pumapasok ngayon. Maraming lilitaw. Maraming maakay. Maraming alis sa kanilang pananampalataya. Okay? Puri ng Panginoon. Nakitid ang daan tungo sa langit. Iilan lang makakatagpo. Matthew chapter 17, verse 13 to 14. Maluwag ang daan tungo sa kapahamakan. Pero huwag kayong umasa. Huwag po niyong asahan na maging ang miyembro ng pamilya natin, pinili na sila. Huwag. Share ninyo ang Ebanghelyo dahil nandyan ang kaligtasan. Ano po? Tayo po'y manalangin. Amang banal, salamat po. Maraming pong salamat sa mga katotohanan ng iyong mga salita. Napakarami po nito. O Diyos, salamat po na sa bagay po ng katotohanan ito. Naroon po ang aming pag-asa, pagtitiwala. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan namin, Panginoon Kristo. Amen. Amen.